paano na lang ang panahon ko natin kung wala si Amis Tumang? Oo naman, di ba? Playground. Oo, hindi ko na naman nadala yung akin. Marami yata sa kotse. Naiwan ko sa car. Oo. At since malamig po ang panahon, medyo magpainit muna tayo sa mga balitang sports. Yes. Kaya simulan na po natin mga kaibigan. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ay araw ng Martes, ika-22 ng Hulyo, taong 2014. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya samahan niyo kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Sa ngalan po ni Snow Badwa, ako si Dennis Principe. Siyempre sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Tiozon. At bago po ang labanang NBA All-Stars. Yes, exciting yan. Bukas na. Mamaya, tsaka Mamaya bukas. NBA All-Stars at ang Gilas Pilipinas mamaya at bukas sa Smart Araneta Coliseum. Ito po muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, Gilas Pilipinas National Team umaasang ilalabas ng NBA Stars ang tunay na laro sa dalawang matches. Fighting style ni WBO Junior Welterweight Champion Chris Algieri. Matagal nang pinag-aaralan ng Team Pacquiao. Mga sports godfathers na opisyales at miyembro ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng Typhoon Glenda. Free agent guard Nick Young magsusuot pa rin ng Los Angeles Lakers uniform sa papasok na season ng National Basketball Association o NBA. At Colombian star striker James Rodriguez sumanib na sa Real Madrid. Yan ay mga headlines pa lamang. Detalye mga nag-uumusok na sports balita. Narito na sa basketball. Sisiklab na ang aksyon sa tune-up match ng Gilas Pilipinas at NBA Stars sa Araneta Coliseum ngayong gabi. At ang isa sa mga pinapakiusap ng dribblers, sana ay ibuhos ng kanilang counterparts ang lahat sa 2 araw na exhibition games. Ang kabuang detalye sa report ni Ms. Cristabel De Leon. Todo pakiusap si Gilas Pilipinas hotshot Jeff Chan sa mga NBA Stars na sana ilabas ang tunay na laro sa 2 magkasunod na tune-up matches. Ito ay upang mapiga ng husto ang kanilang talento katapat ang Blake Griffin-led team. Bibigyan naman namin ng magandang laban. Ayaw naman siguro ni Coach na magpetik-petik. Bukod kay Griffin, makakaharap rin ang Shot Reyes mentored squad sina NBA Finals MVP Kawhi Leonard, Team USA pool members Paul George, DeMar DeRozan, Damian Lillard, James Harden, Kyle Lowry, Brandon Jennings at Tyson Chandler. Gayun din ang mga up-and-coming stars sa sina Nick Johnson, Terrence Ross, and Ed Davis. Hindi ko alam talaga eh. Pero sana bigyan tayo ng magandang laban. So ano panalangin mo sa kanila? Anong request mo? Laro lang nila yung laro nila para ma-depensa natin sila ng, di ba, ng mabuti. Pangit kasi pag parang lumabas, parang all-star lang eh. Unang magbabangga ang Gilas Pilipinas at NBA Stars sa Smart Araneta Coliseum mamayang alas 7 ng gabi bago ang kanilang rematch sa kaparehong ring venue bukas ng alas 4 ng hapon. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, muling nanariwa naman sa isipan ng ilang fans ang kontrobersyang nangyari sa Game 1 ng season-ending PBA Governors Cup. Ito'y dahil sa kaparehong sitwasyon na ihatid ni star guard Paul Lee ang Gilas Pilipinas sa bronze medal finish sa FIBA Asia Cup matapos na maipasok niya ang lahat ng 3 charity shots mula sa foul ng isang Chinese defender. May report si Ms. Ria Arevalo. Dahil halos magkapareho ang sitwasyon, muling naungkat ang controversial na hindi pagpito ng referee sa pagkatalo ng Lasto Painters sa San Mig Coffee Mixers sa Game 1 ng PBA Governors Cup Finals. Sa bronze medal match kontra host China sa FIBA Asia Cup, naghahabol ng 2 puntos ang Gilas Pilipinas sa closing seconds ng laro nang kumagat sa foul bait ni Paul Lee ang defender habang uma-attempt siya sa free throw area. Dito ay walang kagatol-gatol na naibaon ni Lee ang lahat ng kanyang 3 free throws, kaya't naitakas ng Pilipinas ang 1 point na panalo kontra China.
Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Lee na di hamak na mas malakas ang bangga sa kanya ni Mark Pingris na hindi tinawagan ng foul ng referee kaysa sa contact sa kanya ni Chinese defender Wang Shelin sa FIBA Asia Cup. Yung foul ba sa'yo nung nakaraan, parang yung foul din ni Mark Pingris? Mas malala pa nga yung kay Mark Pingris eh. Bakit? Hindi kasi dun sa China, parang sabit din ako, pero mas matindi yung sabit ko dun kay Mark Pingris. Oo. Mas mabigat mabigat talaga yung kay Mark Pingris, tumama talaga. Bumagsak sa katawan mo, no? Oo, pero yung sa foul ko sa China, tumama din, pero hindi naman kasing tama nung si Mark Pingris. Pero in-initiate mo rin yun sa China? Dinikit mo din yung katawan? Oo, initiate ko din talaga na talagang nilapit ko rin yung katawan ko na para tamaan ako. Oo. So, halos pareho talaga nung kay Ping yan. Halos pareho. Oo, pares yung intention ko. Oo. Kasi wala nang oras eh. Ano pang gagawin ko? Di magpa-foul bait na lang ako, di ba? Oo. Dagdag pa ni Lee, validation ng kanyang claim ang nangyari sa China dahil kung nabigyan lamang siya ng 3 charity shots ng referee ay maaaring naipwersa nila ang overtime sa opener kontra San Mig Coffee. So kung napituhan ka, ganun din ang gagawin mo. Ganun din ang gagawin mo nun. Sa San Mig. Siyempre, 3 free throw, kailangan ko shoot lahat, di ba? Oo nga. Sa ngayon ay nakatuon na ang atensyon ni Lee sa preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na partisipasyon sa FIBA World Cup sa Spain sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball, panintiwala ang coaching staff ng Blackwater Sports Elite na makakabuo sila ng competitive roster para sa kanilang maiden season sa PBA. Ito'y matapos na makakuha sila ng ilang veteran players na nakalipas na dispersal draft, kabilang narito si two-time league MVP Danny Ildefonso. Narito ang aking report. Naniniwala si Blackwater Sports head coach Leo Isaac na makakabuo sila ng isang competitive team sa PBA debut si franchise ngayong Oktubre. Sa panayam ng PTV Sports matapos ang expansion draft kamakailan, sinabi ni Isaac na base sa nakuha nilang mga players ay may potensyal na maging palaban ang kanilang kupunan. Ayon pa kay Isaac, iikot kay expansion draft top pick at two-time league MVP Danny Ildefonso ang magiging komposisyon ng Blackwater Sports. Maybe say mixture of veteran and upcoming players. So we could say competitive enough. Nagpahayag din ng kumpiyansa si Isaac sa potential starting unit na maaari niyang gamitin base sa lineup na nabuo nila matapos ang expansion draft. Sabihin na natin, say at center would be Daniel Defonso, at point power forward would be Laura and Bulawan. Then guards would be Artadi and Nuiles. Samantala, inihayag din ni Isaac na bukas pa ang kanilang kupunan para makakuha ng ilang pa mga free agents sa tuluyang pagbuo ng kanilang lineup. Yes, meron pa. No? Actually, the core of the Blackwater D-League team, no, they will still be attending our sessions, and they still have a good chance of making the final lineup by come October. Sa Collegiate League, optimistiko ang management ng UST Tigers sa kanilang tsansa na umabante sa Final Four ng UAAP Men's Basketball Competition. Ito'y kahit pa umakyat na sa Pro League ang ilan sa kanilang dating tulad ni shooting guard Jerick Teng. May report si Ms. Nicole Ramos. Tiwala ang pamunuan ng UST Tigers na makakaya nilang makipagsabayan sa mga bigating karibal sa men's basketball competitions ng UAAP Season 77. Ito'y kahit pa nawala sa kanilang roster ang ilang star players tulad ni Jerick Teng at Clark Bautista. Sa katunayan, sa pamamagitan ng kabayanihan ng dating role player na si Kevin Ferrer,
ay nagawang maglista ng UST ng 69-67 upset win kontra FEU Tamaraws noong isang araw. Game namin bad start yun eh. Pero at least naka-recover kami, nanalo kami sa FEU. So medyo nabuhayan kami. Kasi actually nung nag-iinsayo sila nung summer, hindi talaga ganun ang game nila eh. Nagulat kami siguro first game siguro yun. Naging ganun yung laro. Pero okay, buti naman na naka-bounce back kami. Medyo maganda naman. Naniniwala rin si team manager Rudy Yu na kahit pa nasa ibabaw ng standings ang mga usual suspects na Ateneo Blue Eagles at De La Salle Green Archers, ay marami pa rin pwedeng mangyari ngayong season. Walang sigurado sa UAP. So, pwede mangyari. Pero sila pa rin ang titilan nila. Mabigat na karapan. Siyempre, silang seeded sila talaga, malakas sila eh. So, pero may equal chance. Samantala, dahil naniniwala siya sa drawing power ng mga sports icons sa isang business brand, nakatuon ngayon ang atensyon ni Yu sa pagpapayabong panglalo ng music apparel brand na Macbeth. Nauna nang sumento sa mga rockstars at singers ang marketing ng Macbeth bago ni Yu na ilipat ito sa mga sports legends. Okay naman siya, nagpipick up naman siya. Siyempre, ang design namin hindi galing sa amin eh, sa US eh. So, kailangan talaga yung approval, ganyan. So, medyo hopefully magawa ng paraan na mapabilis ang development. Oo. We try as much as possible to bring in the lifestyle, the music lifestyle. And we also endorse a lot of bands para sa mga followers ng music, so they see the brand and para makita nila na hindi pang musicians talaga yung brand na to. Bukod sa Macbeth, si Yu ay franchise holder din ng Dickies Philippines. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman boxing, tiwala ang kampo ni Manny Pacquiao na makaka-score sila ng knockout sa laban kontra Chris Algieri. Ito'y dahil sa tingin nila ay angkop na angkop para kay Pacquiao ang estilo ng undefeated American rival na sugod ng sugod. Para sa detalye, nagbabalik si Miss Cristabel De Leon. May paglalagyan siya. Basta mag-ingat lang din. Ito ang matigas na banta ng Team Pacquiao kay WBO light welterweight champion Chris Algieri. Pagbubunyag pa ni Haplas Fernandez, matagal na nilang pinag-aralan ang estilo ni Algieri at hindi umano sila magugulat kung mapupuno ng aksyon ang kanilang ring return sa November 23 sa Cotai Arena sa Macau, China. Maganda laban to, maganda laban. Galing din kasi wala pa talo eh. Naniniwala rin si Fernandez na maaaring hindi tumagal ang laban kung ipupuwersa ni Algieri ang kanyang estilo na sugod ng sugod. Puro naman sugod na sugod yun. Puro naman sugod na sugod. Sa matchup kontra Algieri, tatangkay ni Pacquiao na muling makapagrehistro ng knockout victory na huli niyang nagawa sa laban kontra Puerto Rican Toughy Miguel Cotto noong 2009. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, tulad ng kanilang nakagawian, muling nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng Typhoon Glenda ang mga sports godfathers na opisyales at miyembro ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry. By report, si Ms. Arian Malyari. Upang maibsan ang lungkot na nadarama ng mga biktima ng Bagyong Glenda, naglatag ng 10 milyong pisong halaga ng tulong para sa kanila ang ilang sports godfathers na bahagi ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Sa pamumuno ni Federation President Alfonso C. at Chairman Emeritus Lucio Tan, regular na tumutulong sa mga nasalanta ng sakuna ang lupo ng mga Phil-Chinese businessmen. We are organizing ourselves to give yung relief goods we have approved about 50,000 bags so relief goods to be distributed among all the affected area by this typhoon. Mga basic goods tulad ng bigas, delata, noodles, kape,
gatas, asukal, gamot at iba pa ang laman ng mga relief goods na kasalukuyang idinedeploy sa mga badly affected areas sa Albay at sa Quezon Province. The allocated 50,000 packs is on call, on ready, so that any calamity affected area would call the Federation. So the Federation would be ready to dispatch all these 50 packs. Mahigit 50 katao ang pinangangambahang nasawi at nasa 388 million pesos na halaga ng ari-arian ang nawasak sa pananalasa sa bansa ng Typhoon Glenda noong Kaya naman handa ang federasyon na magpaabot ng karagdagang tulong kung kakapusin ang kanilang paunang 50,000 sacks of relief goods. We still will wait for them to give us the feedback as if it is still necessary to add some more in the area, then we will respond to that. Bukod kay business tycoon Lucio Tan, ang iba pang sports personalities na bahagi ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry ay sina FESAP President David Ong at former national basketball team coach Johnny Tam. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantalang lalong isesentro naman ng Kiwanis International sa sports ang kanilang mga charity work sa iba't ibang panig ng bansa. Ito'y matapos ng tangkilikin ng gusto ng mga kabataan ang kanilang inorganisang sports fest para sa mga mentally challenged athletes. Nagbabalik si Ms. Ariane. Lalong paiigtingin ng Kiwanis International ang kanilang sports development program sa bansa. Ito'y kasunod ng kanilang matagumpay na hosting ng Sports Fest para sa mga mentally challenged kids noong Pebrero. Of course, it will always play an important role among children. Oh, football. We're into football also. We're in touch with the Philippine Football Federation. Sa katunayan, maging si Kiwanis International President Gunter Gasser at ang mga banyagang bisita ng Kiwanis 50th Anniversary Celebrations ay todo papuri rin sa sinimulang sports-oriented endeavors ng non-government organization. I would say all what is good for the children, you should do. And if sport is good for children, so let's do it. It's a very nice experience for the Kiwanis members. We can understand the man to be the best in the world. I like. Why are you here? I am here to participate also and to be a good member in Kiwanis. Bukod sa Paralympics at sports events para sa mga mentally challenged students, maglalatag na rin ang suporta ang Kiwanis International sa larong Pinoy o indigenous sports tulad ng sipa, tumbang preso, patintero at iba pa. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pasadahan naman natin ang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Juan Miguel Salcedo ng Lyceum of the Philippines University. Los Angeles Lakers uniform pa rin ang isusuot ni free agent guard Nick Young sa papasok na season ng National Basketball Association o NBA. Kanina inanunsyo ng koponan na pinapirma nila ng multi-year deal ang 6'7" dribbler. Unang naglaro si Young para sa Lakers nitong season kung saan nag-average siya ng career-high 17.9 points per game. Siya ay unang hinugot ng Washington Wizards bilang 16th overall pick sa NBA draft noong 2007 bago siya lumipat sa Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers at Los Angeles Lakers. Sa NBA pa rin, mananatili sa roster ng San Antonio Spurs si veteran power forward Matt Bonner. Ito'y matapos sa pumirma siya ng multi-year contract sa reigning champion team. Ang 6'10" slotman ay naglaro na ng 8 seasons para sa Spurs, ang pinakamahaba sa mga current players ng team sa likod ng pamosong trio ni na Tim Duncan, Tony Parker at Manu Ginobili. Ang 34-year-old na si Bonner ay nag-average lamang ng 3.2 points nitong nakaraang season pero na-convert niya ang 43% ng kanyang attempts mula sa 3-point area. Sa tennis, humataw ng panalo si comebacking Victor Troicki sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Swiss Open. Kagabi ay na-upset ng 28-year-old Serbian smasher ang nakaduelong si 8th seed Dominic Thiem ng Austria 6 at 6-4 sa opening round ng clay court event. Galing sa 1-year doping ban, 2 beses na na-break ni Troicki ang kalaban upang maikasa ang pakikipagsagupa kay Audrey Golubev ng Kazakhstan sa second round. Target ni Troicki na makapagsubin ng ikalawang career singles trophy. At sa football, dahil sa kanyang outstanding performance sa katatapos na FIFA World Cup,
kinuha ng Real Madrid ang serbisyo ni Colombian striker James Rodriguez. Kanina'y napaulat na pumayag na di umano ang Monaco FC sa transfer fee na $108 million kahit simula sa 1 ng Agosto ay pwede nang maglaro para sa Real Madrid si Rodriguez. Ang 23-year-old booter ay nahirang bilang top scorer sa nakalipas na World Cup sa kanyang na-convert na 6 na goals para sa Team Colombia. Para sa PTV Sports, Juan Miguel Salcedo, Telebisyon ng Bayan. Excited na ako sa laban nila Manny Pacquiao at Algeria. Oo, marami nga nagsasabi na parang one-sided, hindi kilala yung Algeria. Pero di ba undefeated mas kilala pa siya? si Jiri Peñalosa. Ganon. Di Pero ba? di ba undefeated yun? Wala pang talo. Pero mutik na matalo nung yung laban against Ruslan Probodnikov. Pero kanina, kausap ko yung kanyang promoter manager na si Joe De Guardia. Sabi niya, magugulat kayo sa buhay ni Algeria pag nalaman nyo. Kasi meron yung 24/7 di ba? HBO. Hindi ko lang masabi, boss. So, sa storya, pero pagdating sa laban sa loob, patay tayo dyan. Pero ang laki na ng katawan ni Algeria. Yung last time na nakita ko siya kasi, nag-condition. 5'11". Di ba may height advantage din siya compared with Manny Pacquiao? May height advantage din si Cotto, si Margarito, si De La Hoya. Anyari. Knockout. Okay, samantala mga kaibigan, marami pa tayong kwentuhan. Meron din tayong makakwentuhan mamaya sa ating pong sports chat. Siyempre, ang inyong paboritong pakikipag-interact sa amin. Facebook, Twitter, email, wala po munang text. Wala pa. Ayusin Under pa maintenance pa din. Pero baka may mga nanonood na gustong... Unless text ka nila. Pwede siguro. Yan. At maraming pag-iba sa pagbabalik ng... PTV Sports. Okay, sports chat segment po tayo mga kaibigan. Kayo po nanonood pa rin ng PTV Sports. At eto maganda dahil tama-tama ngayon dumating yung mga NBA stars. Pero hindi nila alam, meron pang darating future NBA stars. Dahil darating po ang ilan po sa mga NCAA Division 1. Diba? Pagka sinabi sa NCAA na Division 1 sa US, yan yung mga pinakamatitinding players ng college. And they will be representing yung athletes in action sa pagpunta po nila rito sa atin. Magsasagawa ng ilang mga workshops at mga exhibition games and a lot more. And to discuss that ay ang ating pong mga makikisig na gentlemen ng athletes in action. Unahin ko muna ang kanilang National Director, si Sir Toti Andes. Sir, magandang hapon. Magandang hapon. At kaibigan natin, matagal na sa mga ilang mga sports activities nakakasama natin si Sir Mon Kasuga. Sir Mon, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon. At ang kumbaga kung ang boxing merong mga conditioning, di ba? Hindi, yung corner man medyo mababa pa yun Yung mga Alex itong Alex Ariza, pero mas pagaling kay Alex Ariza ng Philippine Basketball Coach Martin Antonio. Magandang hapon sa iyo, Coach. Parang bait mo ngayon, ha? So, siguro unahin natin, Sir Toti, itong athletes in action matagal na rito, pero siguro before natin pag-usapan yung kung gaano katagal ito, ano muna yung inyong latest na activity na gaganapin dito sa atin? Yeah, thank you, Dennis. This coming August, not August, July 24, they will be arriving this coming Thursday. So, July 25, we have Coaches Clinic. Okay. At Technological Institute of the Philippines sa Manila. So that's our first activity. And then alongside with that, we'll be going to Del Pan area in Manila to conduct some basketball clinic with the children. Okay. And that's our first day. The following day, Saturday, we'll be going to Batangas City to conduct a basketball clinic and coaches clinic, strength conditional training. And then again with the of FEU, Tamaraos. That's the first few days of the training. Teka, lahat ng ito, kasali NCAA Division 1 players? Yes, maglalaro yung mga NCAA players. And you mentioned about coaching clinic. Meron ba mga coaches from Division 1 na kasama rin dito? Mayroon, no? Actually, yung spiritual coach or life coach ni Kevin Durant, si Coach Morris Michalski will be coming. He's the head coach of the team. Okay, and the whole time, nandito si Coach? Nandito siya. Okay, and Sir Mon, meron pa tayong mga names na pwede banggitin na pupunta rito sa atin kung sakali?
yung names. Ang isa sa mga well-known doon, yung anak ng ating isa sa mga magigiti at makigisig na NBA player. Okay. Si Trevor Jackson. So, he's one of the best point guard, I suppose, and then CE in the last season. And they would be coming over. At kami ay excited din na makita silang maglaro. Okay. Sir, Bijul ba? Meron tayong gustong basahin dyan. Meron kaming merong cheat sheet. Meron po. Yung mga set of players natin. Okay. Set of players natin. So, i-ano lang po natin. Sige sir, para magkaroon ng idea ng ating mga viewers kung sino yung mga pupunta rito sa atin. Yes. Kasi pag sinabing Division 1, mga best. Di ba, Coach Martin? Highest competition. And as they said, Trayvon Jackson, who was the co-captain of University of Wisconsin, they played for the Final Four, lost to, I think, Kentucky this year. And then after that, now he's the senior of their team. So mostly you would want to impart leadership skills and all that. Baka makahanap rin kami ng poly. Pwede. Tatlong free throw. Baka 2036. Di ba kailangan ng magaling na referee para... Ikaw naman, Coach Martin, ano mo involved mo rito? Ako naman kasi I just support AIA because since college, since I played with coach, they were mentoring me. So it's my time to give back to the community and how I could help and payback time. Yeah, payback and how I help with the strength and conditioning part. Dahil may mga coaches din from the Division 1 and from the NBA who would be handling the clinic. So I would learn a lot and I could give back. Okay. And si Coach Mon, si Sir Mon, meron kang... Ito yung mga lineup. Ito yung mga lineup. Okay. Yes. Si Trevor Jackson, 6'2" from the University of Wisconsin. Malamang yan, guardia. Yes, guardia to. Si Quincy Taylor. Ito yung pinakamaliit sa kanila. Pinakamaliit. Okay. A guard, 6'0". At Longwood University. Si Kellyan Dunham, 6'6" na guard. Bowler University. At si Alex Caruso, 6'5" sa Texas University. Si Todrick Gotcher, another guard at 6'4". University of Texas, and Jerome Hill, another 5 number sa Gardner University. At isa pang guard, 6'7", University of Detroit. At mga iba dito, yung mga power forward na nila ay 6'8". Si DeMonte Flanagan, University of Cleveland State University. Lutana Nogbu, isang galing sa Nigeria, is playing at Longwood University at 6'9". And Aaron Scales at 6'9" at Cleveland State University. So, high-caliber players, lahat mga to. Oo. And Sir Doty, siguro isa-isay muna natin, nabanggit mo meron tayong coaching clinic this 25, ano? 25. Ano to, by invitation? Or we invited actually the coaches. It's for free. Okay. So those who would like to learn some more about coaching, defense, offense, and other more, they can go to TIP at 1 o'clock to 6 o'clock PM. Ano yun? Pwede silang dumiretso ro? Pwede dumiretso, mag-register na lang sila. It's free naman eh. Wala bang limit kung sakali, yung mga number of participants? So far, wala pa kaming binibigyan ng limit. So, malaki yung gym eh. So, okay. First come, first serve. as much as we can accommodate. And more than the basketball, it's just a medium for us to really impart the message of just embracing the leadership role, embracing change, and just affecting people's lives. You know, it's winning beyond competition. Victory beyond competition. Tsaka for the most part naman, ang coaching talaga, yung X's and O's, medyo parang a big part, pero malaking part din yun eh. Yung leadership. Definitely. As what we've seen for the past NBA Finals, from the past PBA Grand Slam winners ng Sandy Coffee, it's the X and O's would be okay pero it would be equal among all the teams, but again, it's the intentional leadership of the coaches, the staff, all the way down to the last guys on the bench. So it's more than a game. More than a game. More than that. Now, yung coaching clinic will be free to the public. Anyone can go there. How about yung mga basketball clinics natin? And you mentioned about yung mga places na pupuntahan natin. Does that mean na yung mga pupuntahan natin na places, sila lang, yung mga taga-roon lang ang pwedeng... Yes. If you are in Batangas City, you can go there sa Batangas City mismo for free. So we have basketball clinic there and coaching clinic. But in the afternoon, at 6 o'clock, we have a basketball fundraising game for the Athletes in Action Batangas province. So they have some
gate payment ata doon. Mayroong receipt. So. And then, of course, after that, on the 28th, we'll be traveling to Lawag City, courtesy of Northwestern University. So we're going to do with the school also yung coaches clinic, strength conditioning, and then basketball clinic. And then afterwards, balik ng Manila, play with Kia, with the new team on the 1st of August. August 2 will be... Division 1 against Kia? Yeah. Scrimmage lang. Scrimmage lang. Scrimmage lang. Kia picked up a lot of good players. Kaya yan. Okay. August 2. August 2 against Blackwater naman. Blackwater, August 2. And then August 3 will be playing against the 18 under, 17 under because they need to have a scrimmage kasi they will be playing against Angola and USA. Okay. And they need the scrimmage like, tall guys like that. So we're talking about yung bansa Kia maglalaro si playing coach Manny Pacquiao. We heard most likely he would be playing. Teka, saan nga ulit ito? Kia versus San Andres Gym. No. We changed the venue sa Unilab Gym. Unilab. Doon sila nag-practice. Hindi makakapasok ba sa yung tao ron? Diba? Pero it's a good first look para sa Kia. Sige, i-cover natin. Ako tingin ko magdadala dyan si Paul Sang. Oh, yeah. Alvin Padilla. What's the name of the Angel Raimundo? Pwede si Angel. It's Angelos. It's a very solid team. Siyempre, magkakaroon ng growing pains yan. Pero we'll see. It will be very painful. Okay, so mga gentlemen, una-una maraming salamat sa pag-drop by and anytime that you need our show para mag-promote ng mga ganitong activities, feel free to call us and drop by. Pwede mo pasalamat kami sa mga sponsor namin. I would like to thank yung mga kasama natin dito, yung Jerry's Grill, what else? Under Armour, 361, we have Dr. Andrew Luzon. What else? Can you read some? I don't have my reading glasses. All right, okay. The Aquabest, Shakey's, Manila Pavilion, Gatorade, Neco Chemicals, St. Stephen High School, Energy FM, Executive Optical, Sandal Bags, Dr. Andrew Luzon, as you have mentioned, Northwestern University of Lawag, Under Armour, and 361. Well, si FUNRMF. Yeah. Would be also. Oh, right. Yeah. Okay. Ikaw, sir, meron kong gusto batiin. Bakit yes, sir. Kami naman gusto lang namin iparating din sa publiko na ito'y beginning of the things to come sa amin dito as partners ng USA Division 1 dito sa Athletes in Action Philippines. We're actually propagating yung tinatawag natin na community basketball in which we are reaching out sa mga hindi masyado naaabot ng mga programang malalaki. So, we are reaching the kids, especially yung mga nasa, kumbaga, less privileged. And we are using basketball as a platform para naman sila may tulungan, kung pwede pa silang makapag-aral o may matutunan sa buhay na related sa basketball and sports. Okay. Maraming salamat, Sir Mon. Yes, Coach sir. Martin. Ako, magre-recruit lang talaga. Magre-recruit lang ako. Bagay, yung mga players natin. Magre-recruit lang ako. We just invite everyone to please support and pray. Yes. Pray for the event and for the people's lives that we would encounter. Okay, maraming salamat, gentlemen from Athletes in Action. And yung kanamang activities, abangan po natin sa mga dating na araw. In the meantime, more of our program, PTV Sports, sa aming po pagbabalik. Coach, thank you. Salamat. Sir. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. I'm Nicole. Hi, Megan, Dennis. Lahat yung bigidigi. Oh my, sa panahon. Cold. Yan. At, alright, para doon sa gusto mong sumali sa atin. Sige, go ahead. It's your segment, Nicole. No, it's not my segment. It's our segment. Anyway, for those who want to join us today, you can send your messages or your questions by the following: facebook.com/ptv4sports or twitter.com/ptv4sports or emails at ptvsports@mail.ptv.ph. But sadly, we still can't read your text messages, so please focus on Facebook, Twitter, and our emails. How sad. Thank you.
Okay, start. sige, ano unahin natin? Facebook. Nicole. Start tayo sa Facebook. Facebook. Yes. By the way, gusto niyo ba magpa-raffle or May paraffle pa tayo. Ito pala, ano? Amazing playground shirt. And by the way, they will be having a grand sale soon. Yes, and that's on August 23. The grand sale. Please flash this poster, Direct. Yeah. Direct. Yeah, and if you go there, it's written here, first in line will get a free jacket and the first 50 will get big discounts. Okay, so this is August 23. It's a Saturday and it starts 10 in the morning. Tapos may mga guests pa yan, celebrities and athletes. Free drinks and food. Wow, tapos may music pa sila, mga DJs. That's nice, no? Yeah. Parang a very big event. Ang gandang quality na, mura na, magsisale pa. Wow! Plus may raffle pa tayo today. At may free jacket. Teka, paano to? Paano na mapapanalo na? So, anong gusto nyo? Sa Twitter ba natin ibibigay or sa Facebook? Parang mas madali sa Facebook. Ako, gusto ko, akin na lang to eh. Okay. Facebook na lang. Tapos, Dennis, maybe you can give them a hanging question. I'll hanging type question? Yeah. Gandang hanging question. Sino wala sa atin dito? Ayun, sige. Guess who? Naisip ko lang. Sinong And then please post it dito sa Facebook page na where I will put... Ang wala ngayon. Yeah. Sa barkada. O baka magalit sa atin yun. Ikaw, galing naman sa yung question. Meron lang importanteng nilalakad. Anong date ngayon? Kung sino man yung wala ngayon. July 23, tama ba? Or 22? 22. 22, ayan. There, okay, post. Go ahead. Ayan, please mag-trend yung kanyang pangalan. post your answers dun sa trend na pinost ko ngayon. Please place your answers here with your mobile number. Okay, that's the raffle draw for Amazing Playground t-shirt, size large, July 22. And the question is... Sino ang wala dito ngayon? What a question. Nami-miss namin ngayon. Ayan, sino nami-miss namin? Sineryoso inyo? I-refresh natin. Sige. Sana, meron na. Kalahin mo, wala. And we shall... Nilike lang nila. Nag-like. Yung name. Who is it? Basa muna tayo. Basa tayo. Sige. Ayun, meron na. Pero magbasa muna tayo ng mga questions. Let's start with... Twitter. Ano? Ito, si Raigan. Sabi niya... wala yan. Wala yan. Ayaw nga, iba yan. Show arm. Refresh mo. Here na lang, here. Yeah, we're online. Sige. Kaya mo yan, Nico. Here, I found it. Oy, mamaya. Facebook Philippines Gilas versus NBA All-Stars. Ito. I'm sorry, Zaidi. Please send your answer dun sa pinost ko. Yung please place your answer here. Ayan. Okay, let's read from Immersion Ancaha. Sabi niya, Sir Dennis, tanong ko lang, totoo ba? Balita na si MC47 magre-retiro na. Kung di sila mag-champion ngayon, padating na season ng PBA. Pakibati has family at si Larry San Juan na driver ng Cord Taxi, lagi nakikinig ng PTV Sports sa biyahe. Wow, hello po! Good afternoon. Yes, thank you for always Larry watching. San Juan ng Cord Taxi. Yes. Oh, we have a few minutes left. Check na natin. Teka, yun sagutin muna natin. Totoo ba na magre-retire na si MC47 pag hindi sila nanalo next season? Is it? Wala akong nababalitaan ganun. Pero with the way he's been playing, especially last season, pwede pa mga 2-3 years. Pero di ba interested Mark din siya Kagiwa. talagang maging coach? Hindi naman niya sinasabi, pero... I think kaya niya. I think kaya niya. Kung meron mang pwede maging next Jaworski. Playing coach. I think si Mark Kagiwa na. Pwede. Medyo siguro konting iksipan ng, konting haba pa ng pasensya. Kasi si Mark medyo emotional eh. Parang if you want something from his teammates. Ang dami nang nag-join. So how will we select number? Talaga yan. Total, number 4 ito. Di yung fourth natin. Fourth person. Okay, let's check. Ito, number 4 eh. Wala tayo. Wala na. Yun na. Nasabi na natin. Okay. Total, ako sinusunod nyo eh. Sige. Wait. Nagbigay lang ako ng joke na question. Lucky number 4 is Mr. David Brian Batarina Gomez. Walang telephone number niya. Pwede na yan. Okay na yan. Send your number. Sinabi nyo ba? I-send yung number? Yeah. Pwede na. Excuse me, I'm sorry. Sinisipon si Nico. May sipon. Okay, David Brian Batarina Gomez, iyon na to. Please send your number now para makausap ka pa namin. Tawagan ba natin? Wala akong load, ha?
Okay ka lang, Nicole. I just can't breathe. Dali, basa pa. Basta si David Bryan, okay na. Panalo na. Okay ka na? Ay, Ako na muna. Alright, Sabi ka muna muna. tayo sa... Ano nangyari? Sige. Okay, from Minalunok JR ata. Punzal. Ha? Gandang hapon, info naman about sa balak ng liga ni Coach Nako. Joe Lipa. Kagaya ba ito ng NBA, PBL, PBA D-League? Kung matutuloy ito, madami ang matutuwa. Dami kasing player na hindi nagbibigay ng chance. Pakibati mga tropa sa Barangay Santa Teresita, Quezon City. Thank you, PTV Sports. Actually, merong pagka-PBL at PBA, pero medyo unique itong kay Coach Joe Lipa because parang meron siyang home and away sa playoffs. Ibig sabihin, yung may home team. May home court yung bawat team, pero yung home court advantage mangyayari lang during the playoffs. Okay. Ang problema, supposedly, July or August. Medyo wala pa ako naririnig. At ang balita ko ata parang if there's, kung sakasakali, baka after AP. So, hindi pa, okay. Oo, yun yung last time na narinig ko. Pero wala pa tayong confirmation about it. But, try natin siguro by tomorrow, si Coach Jory pa, malaman natin. Gawa natin ng story. Yes. Okay, next. Alright, from Joshua Jano Paulo, magandang hapon mga idol. Tanong ko lang po kung ilang panalo kailangan ng Gilas para makapasok sa second round ng FIBA World Cup sa Spain. Sino po kaya tatalunin nila? Salamat po mga idol. Kaya, knowing na, nasaan na sila? Yung tinatawag na death Group. Hindi naman actually. Teka, ano ba to? Yung Junior Gilas, yung Gilas, ano pa, Batang Gilas ba yan? Hindi, sa FIBA World Cup sa Spain. Yes. Di ba, andyan ang USA, Angola. Oo. Siguro mga 4 wins para makapasok ng second round. Now, yung matatalo natin... Sino doon daw ang potential na pwede nating matalo? O USA ba? Hindi naman natin kagrupo USA. Argentina, Puerto Rico, Croatia, Senegal. Bakit Croatia siguro? Or Senegal, baka pwede. Last 2 questions. Okay. Last 2 questions according to Direk. Go ahead, Okay, from Paul Meg. Pangilinan, Idol, pabati po Nyakis basketball team ng San Simon, Pampanga, latest po sa TNT. Well, right now, yun lang yung latest, yung bago na yung coach nila. Pero as far as yung mga recruitment, sign, wala pa dahil most of yung core nila kasi nasa national team. Right. Sa ngayon, wala pa. From EJ Indemne, good PM po mga idol. Sino po kaya sinisipat ng rain or shine sa draft? Sinisipan ng rain or shine. Nako, mahirap yan dahil number 2 sila. Staley Pringle. Hindi rin ano yan? Yung Pringle yung mukhang global port kung papasok sa Ray Parks, either Pringle or Ray Parks siguro. Kung hindi pa makukuha. Kung pumasok si Ray Parks, I think pwedeng pagkaguluhan to Oo naman. Pag-aagawan. Kaya lang mukhang nasa US pa talaga. Ayan. Okay, so ayun. And yung nanalo kanina, pakisend lang ng iyong cellphone number para matawagan ka namin at magkaroon ng idea kung paano mo kukunin ang iyong premyo. In the meantime, Meg. Of course, thank you to Mr. Amis Tumang ng aming amazing shirts and jackets. Of course, Sir Ducelusi ng Ever Belena and Bobson Jeans. Dr. MJ Torres ng Zen Institute, St. Luke's Medical Center, Dean Grace Pharmacy, Frank and Marcel Graphics, and of course, my Jewelry Box. Okay, and ako naman, my wife, Winnie, I love you. Thank you for dropping by. Prince Zian, Prince Zoe, kay Mami Base, kay Ate Brenda, Mami G, Daddy Dan, at kay Mama Lau. And Joseldo Guzman, nag-Globe. Maraming salamat. Kay Mr. Rene Pardo ng San Mig, Mr. Roberton ng San Miguel Corporation, Francis Shua, and Ronald Dulatre ng NLEX Road Warriors. At kay Amis Tumang, maraming salamat sa aming mga apparel. And the rest of lahat ng mga binati ni Snow Badwa. Pakicheck na lang sa YouTube. In the meantime, mga kaibigan, sabi lang po kayo sa news at 6. Kasama po si Attorney Mark Castrodes, Ralph Obina, and Cathy San Gabriel. Pansamantala, sa ngalan po ni Snow Badwa, ako po si Dennis Principe. Meg Sioson. At ang nauubong, si Nicole Ramos. Sunday po, news at 6. Maraming salamat.